Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Gadel Castro Mayor Simbahon mula sa CRC Family. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang ating pagbubulay-bulayan sa Deuteronomy chapter 33 verse 18 to 19. Tayo po ay dumako muna sa pambungad na panalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon nito na muli po niyo kaming binigyan ng buhay upang maranasan at malasap ang inyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Salamat po na kami po ay makakapakinig ng iyong salita. Patuloy kami nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng anumang nakikita niyong karumihan sa amin. Patawad Lord, at kayo po ang siyang patuloy na maghanda ng aming mga puso at isipan na ang aming mapapakinggan ng mga salita ay magsilbing kalakasan at encouragement sa amin upang magpatuloy na lumalim ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, aming Panginoong Yesus. At patuloy namin inatabilin ang buong gawain na ito sa matamis at mapagpala at makapangyarihang pangalan at dakilang Panginoong Yesus. Amen. Basahin po natin ang ating verse sa araw na ito na matatagpuan sa Deuteronomy chapter 33 verses 18 to 19. Una po muna mula sa salin ng New King James Version. And of Zebulun he said, Rejoice, Zebulun, in your going out, and Issachar in your tent. They shall call the peoples to the mountain, there they shall offer sacrifices of righteousness, for they shall partake of the abundance of the seas and of treasures hidden in the sand. At sa Tagalog version naman po, tungkol kina Zebulun at Issachar ay sinabi, Magtagumpay nawa si Zebulun sa pangangalakal sa karagatan, at sa bayan ni Issachar ay bulmami ang kayamanan. Ang ibang mga bansa ay dadalo sa paghahandog ninyo doon sa bundok, pagkat ang yaman nila buhat sa dagat at sa buhanginan sa baybay nito. Ang Diyos po magpagpala sa pagpakabasa ng kanyang salita. Ang title po ng ating devotion sa umagang ito ay Zebulun and Issachar. They shall partake of the abundance of the seas. Sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ng Deuteronomy chapter 33 na tungkol sa final blessing ni Moises sa mga anak ni Jacob, pagbubulayan naman po natin ang pagpapalang laan para kanila Zebulun at Issachar. Sila Zebulun at Issachar ay mga anak ni Jacob kay Leah. Ayon sa ating nabasa, sila ay pinagpala sa pangangalakal sa karagatan at yaman buhat sa buhanginan. Ang mga pagpapalang ito ay gagamitin nila sa paghahandog sa pagsamba sa ating Diyos kasama ng mga taong galing pa sa ibang panig ng mundo. Ang mga pagpapalang ibinigkas ni Moises kanila Zebulun at Issachar ay isa lamang sa katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham na mababasa po natin sa Genesis chapter 12 verse 2. Paparamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Tunay nga pong tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako dahil dakila ang kanyang katapatan. Ano po ang ugnayan ng ating nabasa sa ating pamumuhay ngayon? Ito po ay isang paalala na ang Diyos ang nagpapala sa atin kung saan niya tayo itinalaga at ayon sa mga gifts and talents na ibinigay niya. He blesses us to be a blessing to others. All the blessings that He entrusted to us will be our offering to Him. Pinagpapala po tayo ng Diyos upang mahikayat din naman ang mga taong nakakasalumuhan natin na ang lahat ng ating tinatamasa ay mula sa pagpapala, kabutihan, biyaya at kahabagan niya. Pag natuklasan at naranasan nila mismo ang pagpapalang iyon sa kanilang buhay, sila rin naman ay magkakaroon ng personal na relasyon at ugnayan sa ating Panginoong Yesus at sila ay sasamba na may pusong mapagpasalamat at mapagbigay. Kalooban ng Diyos na tayo ang pagpala at maibahagi ang pagpapalang iyon sa ating kapwa.
Nais niyang tayo ay patuloy na maging daluyan ng pagpapala. Kaya nawa po tayo ay maging tapat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay at patuloy na sumamba ng may buong katapatan at pasasalamat na nararapat lamang sa Kanya. Kung paano po itinupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham, ay gayon din naman ang pagtupad niya sa mga pangako na ibinigay niya sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Nasasaad sa Hebrews chapter 10 verse 23, "Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful." Kaya nawa po tayo ay magpatuloy na maging tapat at mabuting katiwala sa lahat ng pagpapalang pinagkaloob at pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, "Moreover, it is required in stewards that one be found faithful." Tayo po ay manalangin. Aming Ama, salamat po sa aming natutunan at napakinggan na ang lahat ng pagpapala na aming itinatamasa ay nagmula po sa inyo. Patuloy kami nagpapakumbaba na turuan niyo po kaming maging mabuting katiwala ng lahat ng pagpapalang iyan at upang kami ay maging pagpapala rin naman sa aming mga mahal sa buhay at sa lahat ng aming mga nakakasalamuha. Salamat po sa inyong katapatan, sa inyong mga pangako na ang lahat ng pagpapala ay nilalaan niyo sa amin at nais niyo pong kami ay patuloy na mas lumalim at mas tumatag ang aming pagtitiwala at pananampalataya sa inyo, aming Ama sa langit. Salamat po sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Panginoong Hesus, sa inyong mga paglalaan sa amin at patuloy naming inatubili ng buong maghapon na ito na kayo po ang patuloy na maggabay at magpatnubay sa amin at patuloy kami magkaroon ng pusong pagpasalamat sa lahat ng inyong pagpapala sa amin at pusong mapagbigay na ibinabahagi ang iyong pagpapala sa lahat ng mga nangangailangan. Salamat po at binabalik po namin muli ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos po ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po kayong mag-subscribe at i-share ang video na ito upang kayo rin naman ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Maganda at papagpalang umaga.